Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Arturo. Napadpad dito sa Maynila, umupa sa isang bahay na puno ng mga binata na mga estudyante. Mga edad binatang 18 anyos hanggang 25 anyos na sila, kung saan hindi ko naman alam kung paano sila pakikisamahan dahil ako po ay 40 anyos na nung magawi ako sa boarding house nila. Iba na pala ang mga binata ngayon Sir Will sa panahon na ito. Yung isang binata doon na pagkagwapo-gwapo, nagulat po ako. Pagbukas ko sa banyo, naabutan ko siya na may kasama doon na isang bakla. Isang bakla na bagets pa. 18 anyos na ata yung bakla na yon na kasama nung gwapo na yon na binata sa banyo. Ewan ko kung ano gagawin nila doon pero sa tingin ko may kinalaman na yon sa usong-uso ngayon na 150. Hindi ako natuloy sa pagliligo ko sa banyo na yon. May gumagawa po kasi ng kakaiba doon. Pagbalik ko po sa kwarto ko na ibinigay sa akin ni ate na may-ari ng paupuhan, inantay ko na lang po silang matapos noon. Subalit isang binata ang kumausap sa akin. Si Jake po siya. Jake po. At ito po ang mga sinabi ni Jake. Kuyang Pogi. Kuyang Pogi. Napakamacho naman po ninyo. Napakagwapo niyo pa. At parang ducks kayo. Nasubukan niyo na po bang mamakla? Yan po ang tanong ni Jake Sir Will na labis ko pong ikinagulat talaga. Napagkamalan pa ako sa boarding house na ito. Kaagad naman po akong sumagot Sir Will. Dahil ni minsan po hindi sumagi sa utak ko na kumapit sa patalim. Dahil sagana po ako sa babae Sir Will sa probinsya namin bago po ako nag-asawa. Kaya nagsawa na po ako sa buhay binata noon. Hindi ako nauubusan ng babae at tama na ang mga nangyari sa akin noon nung binata ako pero hindi sa bakla kundi sa babae. At nagtanong na nga po ang binata na ito at umamin po ako sa kanya. Ang tanong po niya ay ganito. Kuyang Pogi. Kuyang Pogi. Dax kayo no? Walang hiya Sir Will. Sa pabulong na tanong, yun pala ang tanong niya at sumagot naman po ako. Kung oo, ano naman? Ano bang pakialam mo ha? Tumahimik ka nga dyan. Yun na lang po ang tanging naisagot ko po Sir Will. Pero sa totoo lang, pagdugtungin po ninyo yung 2 lata ng sardinas, ganun po Sir Will. Ang meron po ako subalit sa isang sumunod pa na tanong, ito po ay nagpataas ng mga balahibo ko Sir Will. Kuya Pogi, alam niyo po, mayaman ako. Madami akong allowance buwan-buwan na binibigay ng parents ko. At cute naman po ako. Kaso ang hilig ko po ay hindi babae, kundi ang mga kagaya nyo. Okay lang ba? Ligawan kita? Kuyang Pogi. Yan po ang tanong ni Jake Sir Will sa pabulong doon siya sa may gilid ng boarding house na yon. Sa gilid ng isang higaan na ibinigay sa akin ni ate. Walang hiya po Sir Will. Ito po ang pinakaunang pagkakataon na may nagsalita sa harapan ko na isang binata na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Siguro malakas ang kumpiyansa niya noon sa sarili niya dahil kami lang ang nandoon sa kwarto na yon. At hindi talaga siya nahihiya kahit bago lang po ako doon. Matindi ang mga sinasalita niya. Hindi na nga po ako nakapagsalita na tulala na nga lamang po ako sa kanya. Tanging naisip ko sa sarili ko, mabibiktima ba ako dito ng isang bakla? Sa buong buhay ko hindi po ako namakla Sir Will, hindi po talaga. At sumagot po ako sa kanya. Walang iya naman buya, isa ka rin sa kanila. Ano pangalan mo? Ako po si Jake. Kuyang Pogi, pasensya na po kung napakatapang ng mga pananalita ko.
Matapang po ako kasi tayo lang naman nandito eh. Gusto ko pong ligawan ka. Kasi po, gustong gusto ko na talaga eh. Lahat dito, mayroon na silang kanya-kanyang jowa. Yung mga lalaki dito mga binata, may kanya-kanya silang jowa ng mga bakla. Ako na lamang po ang wala. Walang yan, akala mo sa akin bakla? Ikaw atang bakla eh. Sira ka ba? Huwag ako buya. Grabe ka naman po. Hindi naman po ako sira. Tsaka, wala naman nakakarinig sa atin dito. Tayong dalawa lang naman. Ano po pangalan mo? Arturo. Walang iya ka. Tumahimik ka ah. Hindi ako pumapatuloy ah. Hindi ko hindi. Hindi naman po kita pinipilit eh. Pero kuya, dapat po masanay na kayo dito kasi ganito talaga mga binata dito eh. Tsaka, dito sa kwarto na to, tayo lang dalawa lang naman po ang magkatabi sa higaan dito. Walang ibang higaan dito kundi ito lang eh. Kaya sana po unawain niyo po ako. Ha? Alam mo boy, wala namang problema sa akin kung katabi kita sa higaan. Basta huwag kang didikit sa akin ha. Hindi naman po ako didikit sa inyo kuya. Kasi may respeto po ako sa mga kagaya ninyo ng mga straight. Pero pag nangailangan kayo ng pera, Kuya Arturo, di ba tama po Arturo pangalan nyo? Andito lang po ako. Pwede ko po kayong bigyan. Pero paisa po ako. Anong paisa? Paisang nalalaman mo bang sinasabi mo? Hibang ka? Ilang taon ka na ba? At ganyan ka magsalita? Wala kang hiya. 18 na po ako. Magna-19 na po ako sa May. Ano kuya? Paggipit ka? Paisa? Mukha mo. Mukha mong kulugo. Pumuti ng uwak, hindi ako makikipag-ano sa bakla. Gaya mo. Gwapo ka naman ha. Ba't di ka maghanap doon? Maghanap ka nun. Huwag ako. Gwapo ka. Tapos ganyan nga. Opo, alam ko naman po na gwapo ako pero ito na ako eh. Hindi ko na ito mababago eh. Palagi nga pong mag-isa lang ako dito kuya. Walang nagkakagusto sa akin. Hindi kasi nila alam na ganito ako. Sa'yo lang po ako umamin. Sa akin ka umamin. Pero gusto mong makaisa sa akin. Walang hiya ka. At bakit naman walang magkakagusto sa'yo ha? Gwapo ka naman ha. Hindi ko nga rin po alam eh. O sige na. Maliligo na akong baliw ka. Sige po Kuya Arturo. Pero ayusin ko po itong mga damit mo kuya. Kasi ang gulo-gulo kasi. Pwede ba wag mong pansinin ang mga damit ko na yan? Okay lang ang mga yan. Wag mong pakialaman yan. Hindi ito okay. Magugulo po ang pagkakalagay nyo ng mga damit nyo sa karton na ito. Itong medyas mo at mga damit mo na panloob. Tingnan mo, ang gulo-gulo. Sinamusa mo lang. Ayusin ko na to. Grabe pala itong kasuotan mo na pangibaba na panloob. Ang lapad naman. Tama talaga ang hula ko. Dakas po kayo. Pwede ba Jake? Huwag mong pinakikialaman ng mga yan. Kung ano-anong napapansin mo, tumigil ka na dyan ha. Si kuya naman, ang sungit mo naman. Okay lang po talaga ako kuya, ayusin ko na tong mga damit mo. Damit lang naman to. Hindi naman ikaw to. Pinagdadamot mo pa sa akin. Ito rin mga sando mo. Lalaban ko na ngayon. Para may sando ka na magagamit mo agad bukas. Ano ba Jake? Pwede bang tumigil ka sa ginagawa mo? Daig mo pang asawa ko. Kakakilala mo lang sa akin. Gumaganyan ka na. Tumigil ka nga. Sungit mo naman, Kuya Arturo. Ako na nga po bahala dito sa mga damit mo.
Mamaya pakaligo mo, bibili agad ako ng meriendahan mo para busog po kayo kagad bago pumasok sa trabaho. Pwede ba, Jake? Tama na ha. Kaya kong sarili ko dito sa Maynila. Hindi kita kaano-ano. Huwag mong ginagawa yan. Wala nga po ito, Kuya Arturo. Gusto ko nga lang pong makatulong sa inyo at mapagsilbihan ka. At bakit mo ako pagsisilbihan? Hari ba ako? Alipin ba kita? Sumusobra ka na. Kakaasikaso mo ng mga damit ko. Pwede pa bitiwan mo yan, itigil mo na yan ha. Si Kuya naman oh. Ako na nga po bahala dito, sige na po. Maligo na po kayo dun sa banyo nyo. Sa banyo dun. Ewan ko sa yung binata ka, bahala ka nga dyan. Maiwan na nga kita kung anong ginagawa mo sa mga damit ko. Sige na po, maligo na muna kayo. Kuya Arturo, ako na po bahala dito. Sir Will, ganun po ang binata na yun na si Jake, kabaliktaran siya ng asawa ko. Ni minsan hindi inasikaso ng asawa ko ang mga damit ko. Puro po siya sugal ang asawa ko noon. Puro bingo. Kaya naghirap po kami sa probinsya at umalis na nga po ako at napunta ako dito sa Maynila. Palaisipan talaga sa akin kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Jake, ang binata na ito, kung bakit nagagawa niyang pakialaman ng mga damit ko sa pagtatrabaho. Ni minsan hindi siya natakot o nahiya sa akin. At sumapit na nga po ang isang gabi nang ako po ay pagod na pagod galing trabaho noon. Nakaupo po ako sa isang kahoy na tabla sa tabi ng bintana sa labas ng boarding house. At dumating na naman ang makulit na binatang anak malamayaman na ito. Kuya Arturo, huwag naman kayo manigarilyo. Masisira ang baga nyo niyan. Kanina pa kayo nakatulala dito sa may bintana. Bakit ayaw nyo pong pumasok doon sa kwarto natin? At bakit naman ako papasok sa kwarto na yon? Nandun ka palagi. Baka kung ano pang gawin mo sa akin. Tapos andito ka na naman. Hindi ka ba titigil kakasunod sa akin ha? Grabe naman po kayo. Kuya Arturo, kinakausap lang naman kita. Wala pa naman akong ginagawa sa iyo na masama. Tsaka, kahit katabi ko pa kayo matulog doon, wala naman po akong pinaplano na masama sa inyo eh. Kayo lang po atang advance mag-isip. Ang taas nga po ng respeto ko sa inyo. Tapos nag-iisip kayo na baka kung anong gawin ko sa inyo. Oo na. Ako nang masama mag-isip. Pwede ba tumahimik ha? Gusto ko nang katahimikan. Pagod na pagod ako sa trabaho ko. Ang ingay mo. Kanina lang ang payapa ng paligid dito. Nung dumating ka ang ingay mo. Kung ano-anong sinasabi mo. Pasensya na nga po Kuya Arturo. Bakit po ba? May problema po ba kayo sa pera? Oo. Hindi ako pinabali sa trabaho ko. Yung misis ko nanghihingi ng pera pang gasto sa bahay. Wala akong maibigay. Yun naman pala eh. Ito, 1,000 pesos. Padala mo na sa misis mo, ipa-Gcash mo na. Hibang ka ba? Bakit mo ako bibigyan ng 1,000? Hindi ko naman yung pinaghirapan. Tabi mo nga yan, di ko yun matatanggap. Tanggapin mo na ito kuya, bayaran mo na lang ako pag sweldo mo. Magsusweldo ka naman sa katapusan eh. Talaga? Utang yan? Opo, utang na lang para hindi ka mahiya sa akin. Pero kung hindi mo ito mababayaran, okay lang din naman sa akin. Yeah. Hindi, babayaran ko yan pag sweldo ko. Di kayo po bahala. Sige na po, ipa-Gcash nyo na ito. Sige, utang to ha. Salamat boy ha. Walang anuman po kuya. Ito po pala lugaw with egg. Kain na muna kayo. Alam kong gutom na po kayo eh. Bakit mang bait mo sa akin ha? Kung ano-anong binibigay mo. Pati pagkain nagbibigay ka. Bakit kuya? Masama po bang magpakita ng kabutihan sa kaparehong lalaki? Hindi naman. Pero sobra na. Dami mo namang alinlangan kuya. Kainin mo na lang po itong lugaw. Lalamig ito eh. Sige kakainin ko ito pero isama mo ito sa lista. Sama mo sa 1,000. Ilista mo. Lahat babayaran ko sa'yo.
pagsahod ko. Opo, sa wakas, tinanggap niyo na po ang kabutihan na ginagawa ko sa inyo. Oo na. Salamat dito sa lahat. Sige na. Pupunta pa ako ng tindahan. Magjijigash. Opo kuya. Sige po, ingat po kayo. Sir Will, dumaan ang maraming araw na palaging ganun. Dumadami na po ang utang na loob ko kay Jake. Hindi lang sa pera, kundi sa mga pagkain na binibigay niya. Hanggang sa pati bagong damit ay binibilhan niya na ako. Subalit ayaw ko talagang tumanggap ng damit o ano paman, dahil baka maging iba ang kabayaran nito kapag siya ay biglang maningil sa akin. Hanggang sa pati bagong damit ay binibilhan niya na nga po ako, subalit ayaw ko. Ayaw kong tumanggap ng damit o ano paman, dahil baka maging iba na nga talaga ang kabayaran nito kapag siya ay biglang maningil sa akin. Natatakot ako na baka isang gabi ay bigla niya akong singilin at wala akong maipambayad. Anong ibabayad ko kung mangyari yun? Baka humantong pa yun sa sardinas na ang ibayad ko sa kanya, kaya hindi po pwede talaga. Ayaw kong magbayad ng sardinas sa hindi babae. Sa babae lang po ako nagbibigay ng sardinas sa dilata. Kung sa lalaki, hindi talaga, dahil ni minsan hindi po ako namakla kahit gipit na po ako. At dumating na nga po ang gabi na sobrang mainit. Nakakapawis po ang klima nung gabi na yun. Pangatlong linggo ko na po ito noon sa boarding house. Subalit, ganito nga po ang mga nangyayari. At bakit umabot po Sir Will sa ganito? Kuya Arturo, hindi ako makatulog dito sa tabi ninyo. Di ba po 3 linggo na tayo magkatabi na natutulog sa boarding house na to, at sobrang taas po ng respeto ko sa inyo. Kahit minsan, hindi po ako dumikit sa inyo kasi ginagalang ko po kayo. Dahil alam ko po na kapag dumikit ako sa inyo, masisiko niyo ako at baka masuntok niyo pa ako dahil straight po talaga kayo. O tapos, bakit mo sinasabi ang mga yan? Malino naman yung lahat noon pa. Nag-uusap na tayo dyan, di ba? Itong unan sa pagitan natin. Huwag kang lalagpas dito, ha? Kaya bakit pang ingay mo, matulog ka na, pagod ako? Pasensya na nga po, Kuya Arturo. Magtatanong lang naman po ako, may pera pa po ba kayo? At bakit mo naman naitanong? Bibigyan mo na naman ako. Tapos ano, pag baon na ako sa utang, sisingilin mo ako. Tapos pag wala akong maibayad, alam na. Grabe naman po kayo mag-isip, Kuya Arturo. Ang advance nyo naman po mag-isip. Sobrang taas nga po ng respeto ko sa inyo. Kung ayaw naman po ninyo, bakit ko pa po ipipilit? Kung hindi nyo naman kayang ibigay sa akin, hindi ko naman hihingin. Kahit hindi nyo ako bayaran sa mga tulong ko sa inyo, okay lang naman eh. Kung ganun, bakit hindi ka pa matulong? Ang ingay mo dyan sa tabi ko. Kasi po, may isa lang po kasi akong ipapakiusap sa'yo, Kuya Arturo. Okay lang po ba na mag-holding hands tayo? Hawakan ko lang ang palad nyo, kahit 5 minutes lang po. Walang hiya, Sir Will. Makikipag-holding hands na raw siya sa lalaki. Hindi pwede. Awkward yan, tulog ka na. Sige na naman po, kuya, saglit lang naman po eh. Kasi hindi po talaga ako makatulog. In love po ako sa inyo. Baliw. Hibang ka. Ang pinagsasasabi mo. Tumigil ka ng binata ka, ha. Ni minsan hindi ako nagpahawak ng kamay sa lalaki. Si kuya naman, hindi mo naman ikakamatay. Hawak kamay lang naman, holding hands. Yun na nga lang ang request ko eh. Hindi nga pwede. Bakit naman po hindi pwede? Basta, wag mo na alamin. Hindi, yakap na lang po. Yakap na lang, kuya, habang nakatalikod kayo sa akin. At nakahiga po tayo, yakapin ko na lang po kayo. Anong yakap ang pinagsasasabi mo? Holding hands nga hindi pwede, tapos yakap pa? Ibang ka ba? Bakit nga po hindi pwede? Kasi lalaki ka, di ba? Buti kung babae ka, payag ako, binata ka eh.
Ano naman po kung binata? Willing naman po ako. Hindi naman malalaman ng parents ko. Hindi yun ang ikinatatakot ko, tumigil ka na. Talaga po? May kinatatakot po pala kayo? Panaiiwas kayo sa akin dahil natatakot kayo. Wala akong sinabi ha. Huwag niyo na po bawiin kuya, nasabi niyo eh. May kinatatakot po pala kayo. Pwede niyo naman po pala akong yakapin kaso may ikinatatakot po pala kayo eh. Pwede ba Jake? Pagod na ako sa'yo. 3 linggo na ako dito, puro ka ganyan. Huwag mong ipilit. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kaya matulog ka na. Kuya naman eh, maawa naman po kayo sa akin. Hindi ko na talaga kaya itong nararamdaman ko. Walang iya talaga Sir Will, mahirap talaga kapag may katabi ka na binata dito sa tulugan sa boarding house. Mapapahamak ka talaga, lalo na itong binata na ito na hindi makaintindi. Matindi talagang pagkakagusto nito sa akin. At sumapit na nga po ang katahimikan sa paligid dahil sobrang awkward na po talaga, nakakailang. Ano po, bakit po ang lalim ng iniisip ninyo kuya? Tulala na kayo sa kisame. Naiisip niyo po ba na pagbigyan ako? Tumahimik ka, nag-iisip ako. Iniisip ko na magpalipat na ako ng kwarto dito kay ate. Hindi ko na kayang katabi ka. Subalit pagkasabi ko nito ay kaagad na yumakap sa likod ko si Jake at umiyak siya ng umiyak. Jake, ano ba? Mababasa ng luwang damit ko. Tumigil ka nga sa pag-iyak mo dyan sa likod ko. Huwag mo akong yakapin. Subalit hindi siya tumitigil sa pag-iyak Sir Will. Animoy parang anak ko na umiiyak doon sa likod ko. Ano ba Jake? Huwag mo naman akong yakapin. Tumigil ka nga dyan, huwag kang umiyak. Hindi naman kita inaano ah. Ano ba? Jake? Ngunit hindi talaga siya tumitigil sa pag-iyak. Hindi ko na po alam noon Sir Will ang gagawin ko. Kaya ang ginawa ko, tumagilid na lang po ako paharap sa kanya at niyakap ko siya. Pati ako ay nagulat sa sarili ko. Niyakap ko na po talaga siya. Pagkayakap ko sa kanya, nagsalita ako ng dahan-dahan. Oo na. Ito na. Yumakap ka na sa akin oh. O ito talagang gusto mo ibibigay ko. Subalit sa aking pagyakap Sir Will, may naramdaman po ako. Mayroon po akong naramdaman. Parang may namubuhay na paunti-unti. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari yun. Pero nangyayari talaga. At napansin yun ni Jake. Pero tumahimik na lang po siya agad habang yakap ko siya. May nabuhay po sa akin. At bigla ko na lamang nalaman sa sarili ko na yung dilatang sardinas ay wala na. Nabuhay po pala ang mga isda sa loob ng dilata na sardinas na yon. Halos pwede na siyang pakawalan at ibalik sa tubig dagat Sir Will. Kahit po ako ay nagulat sa sarili ko kung bakit nabuhay ang isda sa loob ng dilata na sardinas. Siguro dahil naipit siya sa pagitan namin ni Jay kaya ganon. Hanggang sa ipinikit ko na nga lang po ang mga mata ko noon. Si Jake, yakap-yakap ko pa noon at tumigil na rin po siya sa pag-iyak. Nakaputi ako na t-shirt noon at maong lang po ang suot ko. Naisip ko sa sarili ko bakit ako nagko-comfort ng isang binata. Dapat yung misis ko ang kino-comfort ko, hindi ang binata na ito. At yun na nga pong dilata ng sardinas, bakit may signal na buhay na siya. Mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag noon. At sa hindi ko inaasahan na pangyayari, bigla na nga pong may nagbukas ng dilata na sardinas sa pang-ulam noon Sir Will at wala na. Nalaman na po ni Jake lahat ng sikreto ko noon. Pagkabukas niya ng dilata ng sardinas doon sa may lamesa ay kumain na nga po siya ng kanyang hapunan. Kumuha siya ng kanin sa kaldero at iniulam niya po ang dilata ng sardinas. Ganun po kabilis ng mga oras na yun Sir Will na kahit ako hindi ko na po kayang ipaliwanag pa. Kumakain na nga po ng hapunan noon si Jake, Sir Will, doon sa kusina. At dahil sobrang dami kong utang noon kay Jake, pinabayaan ko na lang siya na singilin niya ako sa mga utang ko sa kanya. Ipinambayad ko na nga po ang isang 2 dilata ng sardinas noon sa kanya. At wala na rin talaga akong ibang maisip na pambayad kundi ang pabayaan na lang siya Sir Will. Sumumpa ako dati na hindi talaga ako papatol sa isang bading, subalit wala na. Hindi ito natupad at ako'y natalo na. Nayupi ang mga dilata ng sardinas at gusto ko na nga pong itapon iyon sa may basurahan. Pero parang may pumipigil sa akin na huwag kasi para na po akong nasa alapaap noon Sir Will, lumilipad na po ako. Ganun po pala yon.
Hindi lang sa babae ka makakapunta sa alapaap, kundi pati rin pala sa isang binata na animoy bading. At nung matapos na ang mga sandali, bigla akong bumalik sa dati kong posisyon. At paghiga ko, tumalikod na nga lang po ako sa kanya at hiyang-hiya po ako sa sarili ko dahil na nga po si Jake ay naghapunan doon sa kusina. Nag-ulam po siya ng isang dilata ng sardinas. Ako na po mismo ang nahiya sa sarili ko at hindi ko pong magawang tumingin noon kay Jake. Subalit habang nakatalikod ako, tumabi po ulit sa akin si Jake at niyakap niya po ako. Pinabayaan ko na lang po siya kasi naaawa po ako sa kanya, Sir Will, kasi ang sabi niya wala raw pong nagmamahal sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang sulat ko sa inyo, Sir Will. Nagmamahal, Arturo, taga-probinsya ng Sorsogon. Salamat po sa pagbasa ninyo ng sulat na ito.